Mga kabayan, mga katambay, si Kamanong po dito po sa Tambayang Makabayan. Nagbabalik po muli para po magkomento po sa inyo. Magandang araw po muna, tanghali, hapon, gabi. Madaling araw po sa ating lahat, saan man sulok ng mundo o saan man sulok ng bansa tayo naroon. Naway maingatan po tayong lahat, mga kabayan. Ito po, komentuhan po natin. Ito pong pinag-uusapan na po ito sa social media, mga tambay. Talagang lumabas na po. Ang tinatawag po ng Vice President na tambaluslos ay lumabas na po para po i-endorso ang kanilang alyansa, mga tambay, ang mga senador. Ay talagang yung suporta daw po na tinatawag ng Vice President na tambaluslos ay talagang 100% po ang suporta niya sa alyansa po na binuo po nila, mga tambay. Makakuha kaya ng suporta, mga kababayan? Baka sa mga politiko po makakuha ng suporta, pero hindi po sa majority ng Pilipino. Pakinggan po natin ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Mga kabayan, pakinggan po natin ang balita. Ang kandidatura ng mga pambato sa pagkasenador ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Bukas, bibisita naman sa Pampanga ang Senate slate ng administrasyon. Ang ulat mula kay Melales Moras. These are the best candidates for the Philippine Senate. Palakpakan po natin sa lahat. Pinili ito ng ating mahal na Pangulong President Ferdinand R. Marcos Jr. They will be our partners in peace, progress, and prosperity para sa ating bayan ng Pilipinas. Dapat talaga diretso tayo dito sa alyansa. No ifs and buts about it. Ito talagang ihingi ko sa iyo. Ito ang naging panawagan ni House Speaker Martin Romualdez sa kanyang mga kasamahan sa Lakas CMD sa ginanap nilang National Assembly sa Malacanang. Binubuo ng 5 malalaking partido ang alyansa at kabilang sa mga kasapi nito ang Lakas CMD. Ayon kay Speaker Romualdez, kapag nailuklok ang lahat ng 11 senatorial candidates ng koalisyon, malaki ang maitutulong ito sa administrasyon kaya't nararapat lang na sila'y manalo sa hatol ng bayan 2025. Dumalo sa pagtitipon ang mga senatorial candidate ng alyansa maliban kay House Deputy Speaker Camille Villar. Please lang. Please. Straight alyansa. Ginin natin lahat sila. Walang iwanan dito. Ito ang gusto nating mahal na Pangulo. They are our true partners. Subok na subok sila. I know each and every one of them have proven themselves. Hindi tayo mapapaya sa taong bayan. These are the right candidates. Ngayong Miyerkules, sa vote-rich province na Pampanga bibisita ang mga pambato sa pagkasenador ng administrasyon. Ayon kay Alyansa Campaign Manager Toby Tiangco, isang game changer ang Pampanga kaya't magsisikap sila para makuha ang buong suporta ng lalawigan. Hindi lang anya sila mga ngampanya, kundi makikipagtulungan din sa mga Kapampangan para sa ibayong pag-unlad hindi lang sa probinsya kundi ng buong bansa. Bago yan, dumayo rin sa iba't ibang lugar ang alyansa candidates. Si Senate Majority Leader Francis Tolentino nakipagpulong sa mga lokal na leader ng Laguna at Pasig City. Umani naman ang mainit na suporta sa Lanao del Norte si House Deputy Speaker Camille Villar. Bumisita naman si dating Senador Manny Pacquiao sa Bacolod City. Habang si Senador Bong Revilla naman, nagbigay pugay sa yumaong superstar at national artist na si Nora Honor. Anya isang inspirasyon hindi lang sa mga artista kundi sa bawat. Yan po, mga tambay, ang alyansa, mga tambay, na iniendorso po na pinagkakatiwalaan po ng Pilipino. Ang pinagkakatiwalaan po ng Pilipino sa approval at trust rating po ng survey. 14%. Nag-i-endorso po ang isang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. 14% po. Pinaka-isinusuka ng majority ng Pilipino. Pinaka-kinabubuisitan di umano ng majority ng Pilipino. Mga tambay, 14% approval at trust rating ni tambaluslos. Yan po. Nananawagan po siya sa kanilang alyansa sa mga politiko, mga tambay. Sa mga politiko po, hindi po sa taong bayan. Ayan po, mga tambay, ang kanilang approval at trust rating. Ang tambaluslos po ay 14%. Pinakakulelat po. Pinakakulelat po ang tambaluslos na pinagkakatiwalaan po
ng mga buhaya yata. Ang nagtitiwala na lang po yata sa tambaluslos ay mga buhaya, di kaya? At mga korap, mga kababayan. Nakita nyo po, subok na raw po ang alyansa, lalong-lalo po ang ini-endorso po ng tambaluslos. Saan kaya subok na subok, mga kababayan? Subok na subok kaya sa pagnanakaw, di umano? Sa korupsyon, di umano? Subok na, mahuhusay na. Sa korupsyon, sa pagnanakaw, di kaya? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong. Di ba, mga kababayan? Unbelievable. Kahit tagal-tagal po, mga tambay, lumabas na rin po sa kanyang lungga ang tinatawag pong tambaluslos, mga kababayan. Saktong-sakto naman po. Nag-i-endorso na po siya ngayon. Kala mo kay lakas-lakas na politiko ng tinatawag na tambaluslos, mga tambay. Ay, nako, patawarin. Makakuha kaya ito? Mananalo po ito, mga tambay. Mananalo lang po ito sa hatol ng COMELEC. Pero sa hatol ng taong bayan, never pong manalo sila. Yan po ang napakasakit po na wag naman sana mangyari. Pagka ang hatol ng COMELEC ang nasunod, baka manalo sila. Pero pag ang nasunod ay hatol ng mga botante, majority ng mga Pilipino, na buwisit, dismayado, masamang ang loob ng mga Pilipino, majority. Dahil katulad po nito, 14% na lang po sa survey nila ang nakuha pong approval at trust rating na isang speaker. At ang kanilang pangulo, ang alyansa, ang pangulo, ay 25%. Biruin niyo po yun. Tapos sasabihin nila, kailangan daw ng mga Pilipino, makakatulong daw po sa Pilipino ang alyansa, mga kababayan. Paano makakatulong sa Pilipino? Yung isinusuka na ng majority ng Pilipino na ang approval mo at trust rating na lang sa survey nyo ay 14% ka na lang. At ang iyong pinsan na Pangulo ay 25% na lang. Kayo na nga yung nakakakuha ng pinaka-worst na lingkod bayan sa approval at trust rating sa kasaysayan. Kayo yatang magpinsan na nakakakuha nun. Mga kabayan, ano yung bulag? Nagbubulag-bulagan po kayo, speaker? Sa tingin nyo, pagkakatiwalaan pa kayo, speaker, ng mga Pilipino, ang magtitiwala na lang sa inyo, yung nakikinabang na lang po, siguro. At yung mga malalaki po, nakakakuha yata sa institusyon ng Kamara. Dahil po, dinala po nyo kami sa issue ng korupsyon, speaker. 3 taon nyo po kami dinala sa napakaraming issue ng korupsyon na walang investigasyon. Yan po ang nakita namin. At dinala nyo kami sa isang damukal din na ayuda na nagagamit pa yata sa pamumulitika. Nagagamit pa yata sa vote buying ang pera namin, ang aming tax. At napakarami po yatang pera ang bumubuhos ngayon. Dahil napakarami nyo pong priority, speaker. Kasama na yata ang pagpapamigay ng pera namin para lang po yata manalo ang inyong mga alyansa. Di kaya? Kaya po mga kababayan, ang kinatatakot lang po natin, katulad po ni Kamanong, hindi po ako natatakot sa hatol ng bayan. Sa hatol at desisyon ng taong bayan, hindi po ako natatakot doon. Mas natatakot po ako saan? Sa hatol ng COMELEC. Pagka ang COMELEC ang humatol at yung gusto nila ang lumabas, doon po tayo madidisgrasya. Wag naman sanang gawin ng COMELEC. Dahil po nakikita po natin ngayon ang mga anomalya yata nila. Lalong-lalo nung umpisahan po nila ang botohan sa OFW. At napakarami po mga expert na nagsasabi. Ano sinasabi ng mga expert? Katulad po ng isang attorney Respicio, na isang IT expert. Talagang malaki daw po ang posibilidad na magkaroon ng malawakang dayaan sa COMELEC. Dahil po rito sa niluluto raw po nila, di umano. Kaya po, si Kamanong,
Hindi po natatakot si Kamanong sa hatol ng bayan. Mas natatakot po ako sa hatol ng COMELEC. Pagka po ang COMELEC ay nadiktahan ng mga tiwali, mga mandarambong, mga mandurugas na mga politiko. Diyan po tayo madidisgrasya. Di po ba? Kasi kung titingnan mo po ang logic, ang pag-aaralan mo, ang sitwasyon ng politika sa atin, paano mananalo itong alyansa na ito? Sige nga. Ang mga nag-i-endorso sa alyansa ay puro isinusukan ng majority ng Pilipino. Sige nga. Paano mananalo mga kandidato nila? Ang mga nag-i-endorso ay kasuklam-suklam sa majority ng Pilipino. 14% ang approval at trust rating. Sige nga. At napakarami pang issue ng korupsyon. Di po ba? At grabe rin po ang issue nila sa pamumulitika, sa isang pamilya. Lahat po yata ay napakarami nilang nilabag sa ating pong judicial at ganoon din po sa ating soberenya para lang po sa sobra nilang pamumulitika sa pamilya Duterte. Di kaya? Di po ba? Ngayon, proud na proud po ang isang tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Proud na proud po siya. Ipinagmamalaki niya po. Inilalapit po niya sa kanyang mga partido, mga kaalyansa niya. Pero po, di po ba mga kababayan? Walang nagpapanalo na politiko sa kapwa politiko niya. Never. Tested na po natin yan. Napakarami na pong nagdaan na never nagpanalo ang politiko sa kapwa niya politiko. Di po ba nung panahon ni Pinoy, ang dating Pangulong Duterte ay wala man lang isang senador, wala man lang isang congressman nung siya'y nag-uumpisa ng mga kampanya. Nung nakita lang po ng mga politiko na tumataas na at gustong-gusto na ng mga Pilipino na siya ay maging presidente. Di po ba? Saka po sila nagdikitan sa dating Pangulong Duterte. Di po ba? Wala siyang mga halos gobernador. Wala siya halos mga mayor. Wala siya halos mga congressman at senador. Pero nanalo siya. Pero yung sinasabi nga po natin, nakip dating Pangulong Benigno Aquino III, kay Pinoy lahat ang alyansa, magkakasama sila. Pero wala pong nagawa sa boses at galit ng mga Pilipino. Pilipino. Majority. Nahandyan ang mahihirap. Middle class. At never din magpanalo ang mga oligarko. Kung matalino ang Pilipino, pwede mong kunin ang isusuhol sa'yo, pero boboto mo pa rin ang nararapat na politiko. Di po ba? Pwede naman yun eh. Pwede naman mangyari yun. Katulad ngayon, talamak na talamak yata ang vote buying. Panay yata pagpapamigay. Merong mga congressman. Mga congressman talagang nakukuhanan pa po ng video at kumakalat sa social media ang pagpapamigay. Kala mong pera nila, nagmamano pa sa kanila. Katulad ng isang congressman po na taga Batangas. Di po ba? Si Luis Tro po yata yun. Grabe. Gagawin pang triple ang pagpapamigay na ayuda. Grabe. Kala mong pera niya. Tahasan. Ganun po. Yan po ang alyansa na nakita natin. Paano mo pagkakatiwalaan itong alyansa na ito? Sige nga. Saan po dinala ang ating bansa? Sa kahirapan. Sa nagtataasang bilihin. Kakulangan sa trabaho. Diba? Pakamahal na mga bayarin natin. Tapos ngayon, mangangako na naman sila na makakatulong daw sa ating bansa itong mga ito. 3 taon na. Kalahati na ng termino ng mga senador. Natapos na nga yung ibang senador sa kanilang termino. At natapos na rin po ang termino ng mga congressman na ngayon ay nangangampanya na naman. May nangyari po ba? Ano po ba? Ano po ba nakita natin ng mga achievement nila? Natuklasan po natin yung mga MOOE, mga extraordinary expenses, liquidation by certification. Yan po ang natuklasan natin. At napakatagal na panahon na sila po ay hindi po basta-basta pwedeng i-audit ng COA.
Dahil liquidation by certification lang. At hindi sila inuobliga na magpasa at hingan ng mga resibo ng kanilang mga pondo kung saan nila dinadala ang pera natin. At natuklasan din natin, mga tambay, grabe. Ang kanilang mga pondo o budget, walang public hearing. Sila-sila lang po. Sila-sila lang. Sa BICAM, tapos na. At natuklasan din po natin ang sinabi po ng Vice President at ni Sasot Rogandos at dating Pangulong Duterte. Ang ginagawa po ng institusyon ng speaker na isa po siyang speaker sa House of Representatives. Kontrolado po nila ang pera natin ayon sa Vice President. Si Saldico at si Speaker Romualdez, ayon po yan sa Vice President. Noong panahon po siya ay Deputy Secretary. Grabe po. Kontrolado po nila. Kaya nga po ang tanong ng taong bayan, ang tanong po natin, yung blanco itong 2025 national budget, napakarami pong blanco na nalagyan po ng hindi raw po bababa sa 241 billion. Saan kaya nila ginamit ito? Yung nilagay po nila sa mga blanco. Saan po kaya nila gagamitin yan? Ginagamit po ba nila sa pagpapabagsak ng pamilya Duterte? O gagamitin kaya nila yan dito sa politika para manalo? Mga kababayan, hindi kaya ipanunuhol din kaya nila di umano sa COMELEC? Para ang COMELEC ang magdesisyon, hindi ang boto ng taong bayan ang masunod? Nagtatanong lang po si Kamanong. Magbantay po tayo mga kabayan. Bantayan po natin. At hanggat maaari po, magpakatalino po tayo. Katulad po ng sinasabi ni Atty. Respicio, hanggat maaari, lalo-lalo na po yung mga gagamitin po natin mga watcher dyan, mga politiko, mga watcher, mga abogado natin dyan ng PDP laban. Yung sinasabi ni Atty. Respicio, wala naman po mawawala kung ito po ipaglalaban natin na hindi nakasaksak sa internet ang PCOS machine o ang machine na gagamitin sa halalan. Hanggat maaari, walang internet connection hanggang hindi natatapos ang botohan. Di po ba? Kaya lang mga kabayan, ang kaya lang po, dapat din po natin gawin solid. Hanggat maaari po, solido. Yung 10 po na sinabi ni dating Pangulong Duterte, yung PDP laban po, yung 10 po. Kailangan po solido. Wala po tayong iiwanan at wala po tayong ilalaglag. Ngayon, yung 10 po, solid. Kailangan po solid vote. Mag-solid vote po tayo yung 10. At ganun din po sa mga congressman natin sa ating mga syudad, sa ating mga distrito. Solid po tayo. Para po magkaroon na po ng pagbabago sa 20 Congress, mga kababayan. Kailangan po yan. Lahat po ng anomalya nila sa 19 Congress ay kailangan po mabuksan yan at maimbestigahan. Pag po napalitan na ang mga yan, lalong-lalo po sa Senado at sa Kongreso, kailangan napakarami pong anomalya ng issue ng korupsyon. Kailangan po natin i-solid vote para po mahirapan din po sila mandaya dahil solid. Yung dalawa na sinasabi po, dahil 10 po ang solid natin, kayo na po, tayo na po ang masusunod doon. Kung sino po ang ilalagay natin doon. Kung ilalagay po ba natin doon ang inendorso ni Vice President na si Camille Villar at si Amy Marcos, nasa atin na po desisyon nun. Pero yung sinasabi ko, solid. Solid vote mga tambay. Dahil nakikita po natin, pakapala na lang po ng mukha ngayon. Nakita nyo po, pakapala na lang yata di umano ng mukha. Katulad po ng isang speaker, na kinasusuklaman at kinahihiya na. Wala nang tiwala ang majority ng Pilipino sa kanya. Wala na po. Dahil 14% na lang po ang nakukuha niya na approval at trust rating sa mga Pilipino. Ayon po yan sa survey nila, mga kabayan. Biruin niyo po yun. 14% ka na lang. Ikaw na ang pinaka. Hindi pinakakatiwalaan halos. Kayong dalawa magkasunod. Kayong magkakasunod. Di ba? Hindi niyo po ba napansin? Magmula po sa Senate President, lahat po ng kaalyado nila sa politika ay hindi na pinagkakatiwalaan
ng majority ng Pilipino. Si Escudero na Senate President ay 30 plus. Ang Pangulo ay 25. Ang Speaker ay 14%. Ang Vice President ay 61%. Mga wala pa sila sa kalahati. Di po ba? Grabe. Tapos ngayon, ipinagmamalaki na isang tambaluslos na napakagagaling nila. Napakagagaling na alyansa nila na piling-pili. Piling-pili daw po ng Pangulong Marcos Jr. Ay, nako, patawarin. Piling-pili po ng may issue ng pulburon. Ang namili po raw, ang namili ng kaalyansa nila ay ang may issue ng pulburon na takot magpa-drug test. Lalong-lalo po sa buhok, sa hair follicle drug test. Takot na takot po ang Pangulo na gumagamit daw ng pulburon ay takot na takot sa drug test, lalo sa buhok. Tapos ngayon sasabihin po ng speaker na piling-pili, talagang salang-sala at talagang bihasang-bihasa raw po ang mga senador na ito, bihasang-bihasa. Ang tanong ni Kamanong, saan po kaya bihasa? Sa pagnanakaw kaya bihasa? O sa korupsyon kaya bihasa? O bihasang-bihasa kaya sa pagnanakaw po ng pondo natin, lalong-lalo po pag panahon na po ng budgeting? Hindi kaya sila dyan di umano bihasa na sinasabi ng speaker? Kasi mismo ang tinatawag na tambaluslos ng Vice President ay bihasang-bihasa daw po yan. Yan. Ayon sa Vice President, bihasang-bihasa daw po. Lalong-lalo sa pera. Grabe daw po yan, sabi ng Vice President. Grabe raw po yan. Kontroladong-kontrolado po ang pera daw po natin ng tinatawag na tambaluslos ng Vice President. Grabe daw po yan. Ibang klase raw po yan. Pagka daw po ang pera natin, ang kinontrol niyan ay napakarami pong priority. Mukha raw po yata ang priority na pupunta po sa kanilang vault. Priority po yata nila ang malalaki nilang vault, mga tambay. Ibang klase. Kaya po magpakatalino po tayo, mga kabayan. Kahit po maglabas araw-araw, kahit po i-endorso na isang tambaluslos na tinatawag ng Vice President, ay wala na pong say sa atin yan. Wala na pong say. Ang kailangan po ngayon natin, isama po natin sa mga panalangin at dasal na sana po makonsensya po ang COMELEC. Ang COMELEC po sana sa pangunguna po ng isang chairman na si George Erwin Garcia ng COMELEC. Makonsensya po sana. Huwag po sana siyang magpagamit sa mga politiko. Sa mga politiko na ang gamit pong panuhol ay pera ni Juan de la Cruz. Taong bayan. Huwag naman po sana. Dahil po, ang Pilipino po ay hindi po tangat, bobo at gago. Makikita po namin ang napakalaki pong diferensya. Katulad po ngayon, hindi na halos pinagkakatiwalaan ang alyansa magmula sa Speaker, Senate President, at ang lalong-lalo ang Presidente ng bansa. Pilipino na, karamihang Pilipino na ang dismayado sa ginawang panunungkulan sa ating bansa. Kaya po, COMELEC, gising-gising po kayo. Matakot po kayo sa mga Pilipino at matakot po kayo sa Diyos. Hindi po kayo patutulugin ang konsensya nyo pagka kayo po ay nagpagamit sa mga politiko. Lalong-lalo na po yung mga ayaw na ayaw mawala ang kapangyarihan sa kanila. Di po ba, mga kabayan? Isip-isip po. Kaya po nakakahiya po, no? Nakakahiya yung ganon. Yung bang isang politiko na halos isinusuka ka na ng majority ng Pilipino, tapos kala mo kay lakas-lakas mo endorser, ini-endorse mo ang alyansa mo, samantalang ang approval at trust rating mo ay mabahong-mabaho na. Unbelievable. Kaya nga, imposible na pong manalo yung mga yan. Imposible na po talagang manalo yung mga yan, mga kababayan. Yung sinasabi ko, mananalo lang po yan sa COMELEC. Pero sa atin po, majority ng botante ng Pilipino ay hindi po sila mananalo pagka ang nasunod po ay boto ng Pilipino. Pero pagka desisyon ng COMELEC, diyan po tayo may tulog. Tulog po tayo riyan.
Sana po bantayan po yan at talagang pag-aralan pong mabuti ng mga eksperto po. Lalong-lalo po ang mga eksperto po, mga expert po natin katulad po nila Attorney Respicio, sila Attorney Glenn Chong at mga abogado po na po pwede po makatulong para po kundinahin lahat ang po pwedeng posibilidad na madaya po ang ating boto, mga kababayan. Pero yung sinasabi ko nga po bago tayo magtapos, solid vote po mga tambay. Isolido po natin. Kailangan po natin i-solid vote ang gagawin po natin pagboto. Solido, walang iwanan. Yan po ay napakalaki pong advantage po yan sa botohan. Yung maging solid vote ka po sa PDP laban, mga kababayan. Bago po tayo magtapos mga tambay, shoutout po muna sa mga nagbibigay po ng biyaya sa inyong lingkod. Shoutout po, thank you po, Kingston 123 ng Hong Kong, Eric Hershio ng Canada, pagalingin nawa po sa inyong pong karamdaman, pagalingin nawa po. Si Jake Yahut ng Maisog, California, USA, Gina Ray Solidides ng Berlin, Germany, Julieta Celona ng Sydney, Australia, Jem Aris ng United Arab Emirates, si Jovelyn Watanabe ng Japan, Baby Roman and Ate Isa ng Cagayan Valley. Maraming salamat po. Ingatan po kayo. At syempre po, shoutout po kay Tisoy Roa, Dennis Velasco, Rafael de los Santos ng Canada, RROTV Official, Buhay Construction ng OFW ng Riyadh, Taga Laguna, Akari Nagoya ng Japan, Jepsi 13 from Kuwait, Lolita Hagi, Lina Maladil, Amelita Gasmen, Adelaida Peterson ng Sweden, Marvin Rona, Just Say the Truth ng Tagum City, Giovanni Ayunan, Telma de Asis ng Sarangani Province ng Mindanao, Kitty Hello, Francis Borromeo, DMTV ng Macau, si Bengquet ng Handicrafts, ako si Pilam, Salina JN8BB, si Chad de Guzman, Rosalinda Cortez, Lima si Joselito Edgar Villan, Maridel Capuno ng Denver, Colorado, USA, Linda Arsenio, Jing Anciano ng Bahrain, Asuncion Padilla, Candido Infante, Seni Maclay, Lani Paloma ng Italy, si Ali Ferreira, Dennis Velasco ng Iceland, Lolita Chu, Amiga Vlog, Nimo Dayan, Ricardo De Luna, Rolly Pineda, Manuel Abug, Nes Biayan, Bibi Del ng Chicago, USA, Jocelyn Peria, Salonga Sakal, Elegio Noronio, Jacinto Villamor ng Cainta, Rizal, Pearl Mendoza, Luciana Kishida, si Luciana Kishida ng Japan, si Elma Michen ng Germany, at si Pedro Jr., Tahur Kubamwak at Jabar Espuerza, Sausan from UAE, Luisita Jobilanos ng Bahrain, Lina si Flixton ng Isabela Solid PDP Laban, si Esme Ponsi ng Burnaby, BC, Canada, at si Erlinda 60 Mix Vlog, Angelita Bale, SR Perpi Akiman ng Italy Perpetua, Paulino Ablas, Josephine Quindosa, OFW ng Italy, Senaida Ariola ng California, USA, Milagros Lee, Gladys Sherpa ng India, Helen Nape ng Turkey, Miyaka N. Smith, Maria Teresa de Jesus, Veneracion Seblos ng Cebu, si Arthur Aquino Art, Ariel Soriano, Judith Proctor ng Perth, Australia, August Abril, Bienvenido Tomesa, BCBs, Mr. Kruner ng San Francisco, California, USA, Beth D ng UAE, OFW, Jellyfish ng Hong Kong, Rodolfo Lora ng Davao City, Rolando Guerrero, si Raji Kayamashita ng Japan, Alex San Jose ng Poland, Neil Eva Byron ng Australia,
Crisanto de la Paz, USA live stream, Jasmine Jimena, Nida Diongley ng Italy, Mary Tom ng Hawaii, aloha, Donaldson Paras ng Canada, si Clara Ibarra, Luz Ferrer, Victoriano Carrera, LKD 459 ng Belgium, Hermogenes Marahmag, Manuel Ramos, si Nershin ng Kingdom of Saudi Arabia, Alexander Advincula, Dennis Velasco, Lorna Grandman ng Australia, Annie PH Vlog Official, Richard Macelones ng Davao City, Roberto Papa ng Blackpool, United Kingdom, Pedro Roque ng Ontario, Canada, Feliciana Vergara ng Los Angeles, California, USA, Annalisa Besorio ng Saudi Arabia, Mel Caserna ng Israel, Veneracion Seblos, Sandy Donan ng Osaka, Japan, Just Got Lucky ng Houston, Texas, USA, Ruth ng Perdos, Kuwait, Zenaida Garcia ng Italy, Sayan Nico ng Saitama, Japan, si Olivar Edito ng Honolulu, Hawaii, Danilo Oñate, Madonna Sultan, Rolly Pineda, George Soleto ng Shuttle, USA, Peli Subido ng France, Paris, Sonia Diaz Liano, Ami Cabrera, OFW, at Saba ng Saudi, si Dennis Velasco ng Iceland, Mario Carbajal ng Europe, at si Jasmine Channel, Telma Pasawa, si Dan Rivero ng Alaska, Bon Rosales ng France, si Jan Sarip ng Amsterdam, Holland, at si Chona Banks ng Milwaukee, Wisconsin, USA, si Ma'am LB, si Sir Manny ng North Miami, Florida, USA, Grace Obet ng California, USA, Michelle Del Valle ng New Zealand, Sara Nakamura ng Japan, Milencio Bandibas ng Jeddah, Arabia, si Trojanta ng Korea, Lopez Ibina ng Saitama, Japan, Librado Reyes ng California, USA, Danilo Basan Jr. ng Saudi Arabia, Roberto Papa, United Kingdom, si 29 Narciso Esteban ng Bulacan, Reynaldo Pexon, June De Jesus, Lee Chen, Ana Santos, Benjamin Garduque, Pepito Cabiso, and Victoria Denver ng Netherlands. Shoutout po at ingatan nawa po mga tambay. Ingat-ingat po. Maraming salamat po. Thank you rin po sa mga gusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Ingat po tayo mga kabayan. At syempre po, bago po tayo magtapos mga kabayan, wag po natin syempre pong lagi po nating wag po nating kalimutan na isama po sa ating mga panalangin at dasal ang pag-iingat po at maingatan po, madugtungan pa po ng ang buhay at makabalik pa po sa lalong mabilis ang dating Pangulong Duterte sa ating bansa. Mga kabayan, ingatan nawa po siya, lalong-lalo po ang kanyang kalusugan. Muli po, maraming salamat po. Sa muli mga tambay. Sa muli po, kita-kita po tayo ulit. Maraming salamat po. Ingat po tayo mga tambay. Doble ingat po. Paalam po muna. Bye-bye.